Bansa ng kay Jesus na makita, pinatawad kapag daka ang sala ni Magdalena. Nang mangyari naman agad na naog si Jesucristo sa Galilea tumungo, mga ngaral na totoo sa matlang maraming tao. Isang araw naisipan, sa barko'y siya'y lumulan, lumayag sa karagatan, kasama niya'y kaakbay, mga apostoles na tanan. Nang sila ay mapalaot, si Jesus ay nakatulog. Dito nga ay umunos, ulan nakatakot-takot, halos ang barko'y lumubog. Dito'y nangagsipaamba ang mga Maria, si Jesus ay tinulog na at hinisita pagana, ito ang ipinadagyan. Kung anila't maestro, kami po ay iligtas mo, at lulubog na tayo, malakas na aming totoo, ang aming alulad ito. Sa Jesus na Ama, o mga katotohanan, kulang ang sampalataya, bakit kayo'y nangangamba, dahil pa ako'y kasama. Di ba nakita ninyo ang magandang ko? Ano sa panahon ito? At tayo'y naalito, takot ay di na magkaroon. Nang ito'y maipangusan, magubad naman ang dagat, pinautos niya suka, at pinanlinaw na agad, hangin at ulan malakas. Ay anay ng makita ng mga alagad niya. Anong tao ito anila, tubig harin at na sumusunod sa kanya. Nang mapaahan na naman, si Jesus ay may natingnan, dalawang hinahalihan, ng binunyot ang palasan, pinagaling kapag duwan. Tuwing nasa lansangan, may babaeng nasumpungan, sakit ay nakasahan, mahaba ng taon-araw, pinagaling niya naman. Nang si Jesus ay nakita, sa balik ay bumalik na, bumalik ang ginawa, sa kanaman bumating pa, prinsipe sa sinagoga. Lumapit na sa kordero, inahako ang totoo, anak
Ipinagdalaw kay Kristo. Naawa ang buong mahal ang alangan, pinarungan, doon naman sa sana ay nagsabi sa magulang na ang anak niya'y patay. Ani Jesus sa kanila, huwag mong iapalisa, kahit anak mo'y patay na. Sa akin ay manalig ka, mabubuhay kapag ka. Nang lumalim na sa bahay, ang bagay na mahandusay, na di na naramit ka na. Nakita niya ang magulang at ipaglaban kamag-anakan. Nang kay Jesus nakakita, sinaway ka pagkarakan. Huwag kang tulay sulat, hindi iyan tatay na. Natutulog lamang siya. Sa silid ay pinapanaw bawat taon, karamihan ang pinatira naman. Aangat din ang magulang ng nabubuwag na bangkay. Ang kasamaan ni Kristo, si Juan Pedro Jacobo, nagkatinig ng katuto, sila ang saksing totoo, itong tanging ang milagro. Pinangahat sa kamay ang nabubuo na bahay at tinawag kapangkuhan nang si Jesus mapakinggan, karagdagan na buhay. Itong milagro ni Kristo, nahayag sa mga tao, pinuisip niyang totoo, ngunit siyang naging akto sa Esteban para sa'yo. Na gustong labing-dalawa mga apostoles niya, pumili siyang ulitan ng 72 disipulong magkakasama. Sila ay mga aral bago sa katauhan, nagpapakita ng tunay, mga misteryong tahanan ng Diyos sa kalangitan. Binutuan lahat ng mga maganda at ang masasabing nila. Kung si Jesus mamamatay, yaong mandiwalang sala. Sila naman ay binigyan ng ganap na kapagsikan, gumawa na kapapalaran, nang sila'y paniwalaan sa anumang iaaral. Ang pangangaral ng ating Panginoon Yesu Cristo sa maraming tao. Napalita sa Cordero, Masiguro, Ismalilo, ang nagpamutong na ulo, niyo ang bayan.
Lubang sa ako ang desala sa desierto'y tumuon na si Jesus na buong Ama sa pulang mga kasama. Doon sila inaralan ng maraming bagay na sukat pa kinabangan, ngunit hindi nakaramdam ang tao ng kabuuan. Sa talog ko at nagwika kay Jesus at nangusap na tibubos. Himalang ginawang ni Yeso Kristo sa 5 tinapay at sa 2 isda. Panginoon po nila, iyong paalisin mo na, sila po'y pa sa bayan na, at ang hari ng kalaka, pawang na putong sila. Dalawang daan pinaro, tinapay na dalhin dito, di kanipin-lipiano, pagkakasigan po sa gayong maraming tao. Ani Jesus, inyo lamang, dahil dito ang tinapay, 10 ng nariyan, pag-ating ay kanya naman, agad na binibisyon na ang hindi nitong mahal na Mesiyas, pawang na puso na lahat, ang halabig ay diyaman, dahil nalawang kanastan.
Jeremias na propeta. Kung ngayon ang itubero ang kapag-alang ng tao, ingat ka masigilo. Hindi ko ako to, sino kaya alin ako? Nang marinig na mailig ni Pedro ang iyang aso, ay sinagot ng kayari. Todos Dios debe, anak ng Diyos ang asin. Patuloy kong baga, sinusunod ko ang iya. Anak ng Diyos ang isa, sa sakop at kapangyarihan, sa pusan mo ko pagsaya. Tinuro naman ni Kristo ang apostol ng apostol. Ikaw ang rita ay Pedro, sa makatuwid ay bato. Tigas natin mamagkano. Pagkakatayan ka pa ng kapwa at iba, ikababaw kung kailangan sa iluwang sa kaiglesia, alagaan mo muna. Ikaw siya magtatangan ng susi sa kalangitan. Palang iyong kalooban na makasulit sinuman. Aking tinatanggap naman. Dito sa mundo na ito, ipinagsama ang totoo ng buong si Jesucristo. Yaong tatlong disipulo, si Juan, Pedro, Jacobo. Ang
tayo'y bumawa ng tatlong bahay na sadya. Tahanan mo po ang isa ay Moses sa ikalawa. At ang bahay ng ikatlo, ang Elias ng Santo, ang damawi kanto, ni tatlong disipulo, mahima pang nabago. Ito naman kalapakan, puling lalo sa pusina, tumakip sa Diyos na, at may boses pangangusap. Ito ang ipinahaya. Ito ang anak kong tulang, aking pinanulugan, at siyang pinanagyan. Ito kong katawan, lubos na kaligayahan. Nang marinig ang ganito, niyong tatlong disipulo, nagilahan ng puto, napasok-pasok at nanglumong ng panunod kay Kristo. Di na lumalayan, itong himay ang himay. At naparaan, at lubos na walang siya. Laong ang kalitikan, Si Moises at si Elias nawala na ng asukan. Dito ito, Diyos sana, pinabangon at tinawan ang tatlong iyang Ibanto, totoo po inyong panood, ngunit kung amoy patay na at umakyat na sa gloria, doon ninyo ibantong na, imalaki inyong nakita, nitong aking pag-ibig. Ito'y naipagsaysay, naiisip na sila nanaw, at nauwi na nasa bayan. Ang taong nasumpungan, kanilang inaaral, sa kaingitan ko, iyong mga parisilo, nagising na dito ko, kayo kita'y manumago, sa poong kay Isang Kristo, manay isang araw, naisip ng mga humang, si Jesus ay nilapitan, kanila'y kong karapatan, ang tao'y buwis kay Caesar. Ang tugon ni Hesu Kristo, dito nga ang madlang tao. Ako'y tinitikman ninyo, ngayon iyong tinutukso. Kung aral ay ko'y totoo,
sa man lamang modela ay ang mga palamara dumukot na kapaglaga ng isang pilak sa bulsa. Sa itong puong mahal, tumukod sa mga hunghang, kang inoan yung larawan, iyang nalilimbag diyan, anilay sa bunying sisak. Ating Jesus na mahal ng haluin ay next time kay Cesar ang sa Diyos kung ito'y maganap na masunod na para totoong hindi sasala Magaganap na lahat ng ang iyong pagkahusisya. nitong Diyos na marikit, sino may di makimig, nagsipanaw at umalis, nakawang nagdalang galit. Isang araw itong berbo ay papasok na sa templo. Sinundan nga siya rito ng eskribas at parisiyo. Dala ay babaeng lilo. Kay Jesus iniharap na, yaong babaeng may sala, dalahirang adultera, nahulid nila't nakita, naglililo sa asawa. Nang maiharap kay Kristo ang abang babaeng ito, ano ang dapat maestro do sa saga nitong tao anang mga parisiyo. Ngunit iyon na pong alam, kay Moises na kautusan, kalunyera na pong ganyan, dapat na pagpukulanan ng bato hanggang mamatay. Ang kay Jesus na ginawa, sila'y hindi tinugon na, mandi nagwalang bahala. Yung una alipala, siya'y sumulat sa lupa. Nang di tumugon si Kristo, tinanong ng panibabo, ay abaan nila maestro, ang hatol mo po may ano, sadya ng ganitong tao. Nagtindig na kapag daga, itong poong mapaninda, kung sino sa inyo anya, ang walang limang sala, mukha ng batong puklina. Tugong yaoy ng mawika, ni Jesus ay aling pala, nuling sumulat sa lupa, dito'y parang nangakot niya, yaong mga aling tiyak. Sinong tao kaya naman ang walang salang timan? Kaya nga ang mga hunghang
panaw kapagkuhan at ang babae iniwan. Nang kay Jesus na makita, yaong babae natira, nagtindig na kapagdaka, nangapasaan aniya, ang sa iyo'y nangaghabla. Sino man sa mga lelo di makahatol sa iyo, anang babae ay oo, walang humatol na sino sa maglansalang gawa ko. Ani Jesus sa kaniya, ako'y isang mahatol na, at ang aking namparusa, mula ngayon magsisi ka, huwag muling magkasala. Dito sa wikang tinuran ni Jesus na poong mahal, babae na lisan na naw, sala ay pinagsisihan, itinangis gabi't araw. Sa kangaisang umaga, itong po'y napakita, nanuluyan kapagdaka, sabay iyong si Marta, babaeng taga-Betanya. Tuwang hindi mamagkano nitong binibining ito, pinatirang ang totoo, ang buong si Jesu Kristo na masintahin sa tao. Nang nabubulog balisa, babaeng sinambit ko na, sa paghahandang talaga, ang kapatid naman niya, nasa kay Jesus na paa. Nawiwilin, nakikinig ng aral na maririgit, at si Marta ay lumapit sa buong kaibig-ibig. Ito ang ipinagsulit. Poon at maestro aniya, ako'y iniwang mag-isa, ngayon ang mga pangapa, patulungin mo ko, Ama, bunso kong si Magdalena. Ako'y nag-iisa lamang ng paghahanda sa bahay, kakanin ng kalahatan, manong ako ay tulungan ni Magdalenang nariyan. Ani Jesus sa kaniya, Marta, Marta ay aniya, ngayon lubhang balisa ka, ang gawang lalong maganda, di mo siyang alaala. Ang dapat mo ikagulo, ikabagla ng puso mo, ay ang sintangang totoo sa tanang mga aral ko, na para ditong bunso mo. Nang ito'y maipatuloy, nitong buong maawain, ang ginawa namang tambing ni Magdalenang butihin.
at kasalo, yaong ibang disipulo. Saka naman isang araw, si Jesus sampunang abay, mga disipulong hirap, tiniging at hinandaan, niyong pariseyong tunay. Sa isang bahay na sadya ng pariseyong talaga, do'y sangkap na lahat na, dumalo naman ang iba, pariseyo at iskriba. Nang umupo na sa dulang, itong Diyos na maalam, agad ang binendisyonan, sumubo siya ng ilan, isda duro ang tinapay. Nang makita at mapanood, iyong mga parisiyo, na dinanaginaw si Jesus, nangabulong, nangaigos, madla ang bola sa loob. Walang gawang nalilihim na hindi nga talastas din nitong Panginoon natin. Kaya nga't nang makakain, nagwika siya't nagturing. Aning Jesus na maalam, kayong pariseyong tanan, walang wastong mga mangmang, ang iyong alaga lamang, pinggan ninyo kinakalang. At ang inyong pananamit, siya lamang nililinis, ngunit yaong nalilingid, na di ninyo nasisilip, binabayang bumungis. Ayaw ninyong marumihan ang pinggan ng kinakan, ngunit ang lalong malay, dumikindi ano lamang ng kaluluwan yung iyan. Ang pagkabuhay ni San Cristo kay Lazaro. Bakit niyong mga dibdib na punot ng labis-labis, ng daya at pangalulupin, ay di ninyo nalilinis ng sukat kapagbain. Kayong mga taong mukhang malinis na tingin lamang, loob ay pawang malan, iyong nang tabing bawahan, di lang kasama ang asal, nang masabi na ni Kristo at maawi ka ang ganito, ay lumisan na nga rito, iniwan ang mga lilo, eskribas at pariseo, at patuloy kapag takap sa isang munting aliyah, na ang malapit ay para doong mga ngaral siya, sampu ng mga kasama, doon sa bayang Bitanya, aldea rin ang Odea, sa bahay ni
ang